Okay mga bossing, so ito na yung ating repair sa ating switch na Bluetooth speaker na yung post ko dati na ginawa kong back converter yung kanyang 5 volts regulator na. So ito mga boss, papakita ko sa inyo yung full video kung paano ko siya ni-replace yung ating AMS117 na regulator, which is ito mga boss. Ito yung pinakasira niya, kaya walang power yung ating display dito. So pag nag-repair kayo ng ganito mga Bluetooth speaker mga boss, iba't ibang Bluetooth speaker. So nyo kaagad, malalaman nyo kaagad kung saan yung problema, kung power ba. Kung walang power is doon kayo mag-umpisa sa power supply. Pero pag present naman yung kanyang power supply, yung power supply ito mga boss ay 15 volts na doon sa ilalim. Yan. Doon no, kita nyo ba? Yun. Yung supply ng switch no. Tapos dito siya nakalagay, ito yung power supply niya. So dito naman na part yung battery. Yan. So yung battery din nito mga boss is flatted na. Yung gamit na battery nito is lead acid, kaya pinalitan natin ng lithium. Yan, ito na yung ipapalit natin. So 10AH to mga boss. Ito yung pinasadya ni sir no? Kasi pinapili natin siya ng Sony BTC o kaya Samsung na refurbish yung pinili ni sir kasi mas mura to ng konti kaya dun sa Sony BTC na ano natin, battery pack. So yan mga boss, papakita ko sa inyo kung paano natin siya i-convert. Ito yung sira niya mga boss kasi yung pag check ko nito is meron namang present naman yung power supply ng ating 15 volts which is ito. At saka may ilaw din yung kanyang mga LED dito sa buttons natin. Pero walang display yung ating 7 segment, so meaning yung pinaka main IC natin, yung ating Bluetooth IC, ito yung dala ng mga display natin tsaka Bluetooth. Ito yung walang power. So pwede nyo siyang i-trace yung pin power niya. Pwede kayo mag-inject doon ng tester. Tapos hanapin nyo yung kanyang pinaka-regulator mga boss. Kasi ito 5 volts to mga boss eh. Yan, 5 volts yan. So yung nagdra-drive sa kanya mga boss, yung supply niya is ito, yung nagdala. AMS1117 na 5 volts. Kasi yung 117 mga boss, marami siya. Meron siyang 1.3, 1.8, 3.3 at saka 5 volts. No? So ito yun mga boss. 5 volts. So yan. So pwede natin siyang i-replace ng 117 pa rin. Pero mas pinili kong i-replace na lang siya ng back converter. So hindi din siya pwedeng replacean ng 7805 mga boss kasi iba yung pin configuration niya. So magkabaliktad yung kanyang paa. So ito kasi dito is ground, yung gitna is output, dito naman yung kanyang input. So yung gagawin natin mga boss, yung una kong video, ito yung ginamit ko, back converter no. Yan. So sinit ko siya sa 5 volts para ito na yung magiging supply ng ating Bluetooth IC. Diyan. So papakita ko sa inyo yung connection niya mamaya. Pero papalitan ko ito mga boss kasi ito masyadong malaki. Meron naman akong stock dito ng back converter na ito, yung maliit lang. No, so maraming ganito sa Shopee mga boss. No? Ito siya. Yan. So yung input nito mga boss, kaya niya hanggang 24 volts tapos yung output niya is fixed 5 volts. So ito yung papalit natin dito. So para madikit lang din natin dito or hanapan natin siya ng lugar no. So ito mga boss, papakita ko sa inyo. Tatanggalin muna natin itong mga speaker niya. Tsaka ito. Yan. So yan yung connection. Yan yung paa ng ating AMS117 yan. Ito yun siya. Ito yung kanyang body. Dito yung kanyang ground at ito yung kanyang input. Nangyari dito mga boss, yung resistor dito na SMD, yung fuse resistor niya is pumutok din. No, so papalitan natin yan kapag pinalitan na natin ng AMS117. So since di na tayo magpapalit niyan, so direct tayo dito kumuha ng input. So ito yung pinaka-input niya mga boss ha. Yan, no, nakikita nyo, yan po siya. So dito din, yan ha. So yung gagawin natin mga boss, direct na tayo dito magkuha ng 15 volts. Tapos yung output ng ating back converter, dito natin ilagay yung pinaka-out niya, which is 5 volts na siya. So yan no, bali yung magsusupply dito. Tapos ito namang paa dito, yan po yung ground. So bali tatlong wire lang yung gagamitin natin mga boss dito. Kasi common naman yung kanyang ground. Yan, common ground po yan mga boss. No? So mag-wire lang ako mga boss ha, tapos lalagay natin dyan step by step. No? So i-wire ko to dito sa kanyang in at saka input lang na positive at saka negative at saka output. So cut muna natin mga boss ha, i-wire ko lang to. Okay, so ito na mga boss oh. So yan na yung wirings natin oh. Yan.
So, dyan sa likod yung label, input positive, input negative, tsaka output. So, wag na kayong maglagay ng isang ground dito sa output kasi common naman yung ground niya. So, mangyari dito mga boss, itong input natin, dyan tayo kukuha. Kasi yan mga boss, dumaan pa yan ng, yan, yung ating soft start. Dumaan po siya. Para pag nag-on tayo dun sa panel natin dito, yan, so meron pa siyang dadaan ng circuit, no? So, ayan, dyan natin ihinang mga boss, ha. Sa paa, pwede na tayong maghinang dito sa paa, pero maglagay tayo ng 10 ohms dito. So, wala naman tayong fuse resistor, tinanggal natin, saya mag-direct tayo dito mga boss. So, hinang ko lang siya dyan sa, ano niya, sa pinaka paa niya mga boss, oh. Ito yung input natin. So, dito siya nakakonect. Dyan. So, di na natin padaanin sa fuse resistor na 10 ohms. Kasi nga, back converter na yung gagamitin natin. Yan. So, mas efficient to mga boss kaya doon sa ating regulator na EMS117, no, na 5 volts. Yung EMS117 mga boss, meron siyang different types of voltage, no, na output. Merong 1.3, 1.8, tsaka 3.3 at tsaka 5 volts. Dito naman yung kanyang ground mga boss, oh. Yan, kung nakikita nyo ba, ganyan lang siya mga boss, oh. Tapos yung output natin, ito pinaka out, dito na natin ilagay, dito mismo sa ito, sa pinaka pad nya mga boss, dito. Nakikita nyo ba? So i-recap lang natin mamaya mga boss, hihinang lang natin dito. So ito yung pinaka output ng EMS117 natin. So ganyan lang siya mga boss, oh. Yan. So yung paa na dito, yan yung ground. Tapos imbis na dito tayo kumuha ng 15 volts, so wala na tayong resistor dyan na SMD. So direct tayo dyan mga boss. Yan. Tapos yung pinaka out natin, yan yung output natin sa back converter. Dito na natin siya ihinang. So yan mga boss, goods na yan. So hanapan na lang natin siya ng pwesto, no, para madikit natin. Testing natin mga boss, ay wire ko lahat, ibabalik ko lahat ng kanyang mga connection para matesting natin. So yan, balik ko na siya mga boss, no. So kinat ko na lang yung video para hindi masyadong mahaba. So sa pagbalik niyo ito mga boss, mas maganda maglagay kayo ng labels para hindi kayo malito pag pinalik niyo itong mga connector. Kaya yung ano mga boss, yung pilot pin ganito. Yung teknika dun sa iba is ganito. So nilalagyan ko siya ng markings pala. Halimbawa dyan mga boss, oh, para pag binunot ko yan, so ma-identify ko na para dyan siya na connector. Yan. So isang tips din yan mga boss, so, nakadepende na sa inyo. Yung iba naglalagay din ng ganito. Ito, yung unang tech nito, ang technician is nilagyan na ng label. Yan. So nadumaan na to ng isang technician mga boss, eh. Yan. So dinala ni sir dito sa atin kasi yun nga, nawala ng power, no. So after na repair ng ibang tech. So yan mga boss, pwede na tayong maglagay ng power. So ibabalik ko lang tong panel niya ito para matesting na natin. So masyado nang mahaba yung video natin mga boss, So babalik ko lang to, tapos testing na natin. Okay, so yan na mga boss, nabalik ko na lahat yung kanyang wirings, no. Yan. So yung back converter natin dito is ipipix ko pa yan mamaya. So try muna natin siyang i-power on, no, para malaman natin yung kanyang kahintang. Yan. So, medyo magulo pa siya mga boss kasi di pa natin siya nabalik saan. Kung nalilito kayo mga boss sa wiring ng ating EMS117 na converted sa back converter, pwede nyo i-search yung pin output ng EMS117, tas doon na lang kayo kumuha ng pin configuration niya para dito sa ating back. Input at output at saka ground lang naman yan mga boss pag relator yung pinag-usapan natin. So ayan, so goods na yan. So i-on ko lang siya. Ito yung kanyang power on. So yan mga boss, umilaw na siya, tapos may display na yung ating Bluetooth mode. yan, Bluetooth mode. So magte-testing tayo. So since wala pa tayong Bluetooth, no, yung isang cellphone natin is ginamit pa. So USB type muna tayo mga boss. So ito. So complete tayo via USB. No? Yan. USB mode. Okay, USB mode. So dapat tutunog na ito mga boss, Yan.
na mga bossing. So yan lang yung ating conversion, no, sa ating regulator. So kahit anong regulator mga boss, pwede nating palitan ng back converter. Kung sakaling 3.3 yung output ng inyong regulators, pwede kayong gumamit ng back converter na ganito, yung adjustable, no. So meron din namang mga back converter na fixed na siya mga boss. 12 to 24 input, saka yung output niya is fixed, 3.3, 5 volts, 1.8, 1.3. Yan, katulad niyang mga boss, yung gamit ko is fixed siya sa 5 volts. Okay, so sana may natutunan kayo sa video natin na yun mga boss. Kung gusto niyo ng ganitong mga video mga bossing, is paki-like and share na lang ng ating video. At saka sa YouTube ko mga boss, paki-subscribe na din. Okay, so maraming salamat mga bossing, hanggang sa muli.